Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay talagang natambakan ng Lakers ng Phoenix Suns. Hindi nga ganun kalaki ang lamang sa kanila natapos ang game, ngunit dahil na lamang ito sa mga puntos sa garbage time kung tawagin. Ngunit noon naglalaro pa nga mga stars ng both teams, umabot pa nga sa 30 points o higit pa ang lamang ng Suns. Tulad nga ng sinabi ni Stephen Curry noong isang araw lamang, hindi ka pwedeng mag-expect ng bagong resulta kung wala kang gagawin na pagbabago. At mukhang napagtanto nga ito ng Lakers at handa na silang gumawa ng changes sa kanilang koponan. Ayon kay Chris B. Haynes ng Bleacher Report, seryoso ang Lakers sa i-pursue si DeJounte Murray na ayon kay Woj ng ESPN ay handa nang i-trade ng Atlanta Hawks. Noon pa man ay napapadalas na nga ang rumors regarding Murray to Lakers. Ito ay dahil sa koneksyon niya kay LeBron James and under din siya ng Clutch Sports Group ni Rich Paul na siyang agent din nila LeBron at AD. Kung sakaling matuloy ang trade na ito, tiyak na makakasama sa deal si D'Angelo Russell. Ngunit ginawa nga maliwanag ng Lakers na hindi nila isasama si Austin Reeves sa kahit na anong trade deal. Bukod sa Lakers, ayon sa iba't ibang sources, ang Miami Heat ay isang legitimate landing spot para kay Murray. Meron din nga silang enough assets para makumpleto ang trade na ito. So aabangan nga natin yan dahil madaming teams ang interesado kay Murray. Andyan nga ang Lakers, Spurs, Warriors, Heat, Bulls, Raptors at iba pa. Ngunit kailangan nga matiyak ng mga teams na hindi ito magiging renta lamang dahil free agent next season si Murray at gustong matiyak ng mga team na pipirma pa din ito sa kanila next season. Dahil kung hindi nga, kawawa nga ang kanyang bagong team. Ibibigay nila ang madaming assets para lamang sa kalahating season ni Murray. Lugi nga pa ganun mga kaibigan. Ito nga yung same reason kung bakit umatras ang Sacramento Kings sa Pascal Siakam trade. Dahil sinabi ni Siakam na hindi siya interesado na pumirma ng extension sa Kings sa off-season. So ayun nga ang isa sa mga nagpapatagal sa DeJounte Murray trade. Kailangan muna matiyak ng mga team na pipirma ito sa kanila sa off-season bago sila pumukol ng trade. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sila Melo Ball naman ay babalik na mula sa injury mamaya sa game ng Charlotte Hornets at ng San Antonio Spurs. Ito nga ang kanyang first game since late November. Bago nga siya magtamo ng injury ay nagiinit siya at magkakasunod na 30-point games ang kanyang ginagawa. All-star type of season nga ang pinapakita niya. Sa ngayon ay malabo ngunit may tsansa pa nga sila Melo na makahabol sa All-Star game. Siya ay nag-average ng 29.7 points, 6.1 rebounds, and 8 assists per game sa kanyang last 10 games sa NBA bago tamaan ng injury. Isama na din natin sa update na ito na tibang-tiba nga si Ben Simmons sa kanyang sahod. Sa last 3 seasons ay naglaro lamang siya ng 48 games at nakapag-beast ng 153 games. Sa season na ito ay 6 na beses pa lamang siyang naglalaro. At sa 3 season na ito mga kaibigan ay sumahod nga siya ng almost $100 million. Ayon nga sa isang source ay kung free agent lang nga daw si Ben Simmons ay tiyak na minimum lang ang makukuha nito ngayon dahil hindi ito reliable. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakabawi pa ang former number 1 pick at makakabalik sa kanyang all-star form o isa na talaga siyang kaso ng wasted talent and potential?